Ibig sabihin, wala pang nalalang, wala pang nilikha, wala pang na-create. Ang Panginoong Jesucristo umiiral na. At ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa Kanya. Saan mo pa kukunin yan ng pagpipilipit? Napakalinaw naman po mga kapatid na hindi daw nabubuhay yung mga bagay na may buhay kung wala si Kristo. So, yan mga kaibigan, ang matibay na batayan natin para sabihin natin na si Kristo ay umiiral na talaga bago pa ang sanglibutan. Mayroon po akong gustong ipatugtog sa inyo mga kaibigan na video po ng ating kapatid na Eli. Sana po ay magustuhan po ninyo. Kung meron po kayong komento, meron po kayong tutol dito sa video ito, itrap nyo lamang po ako and then sabihin nyo, mali yan para pag-usapan po natin. Narito po mga kapatid. Naparitong nasa laman, may pinanggalingan, hindi dito sa mundo nag-umpisa. Kaya nga naparito eh. Bakit naparito? Kasi hindi dito siya nag-umpisa at yan ang tutuklasin natin ngayon kapatid na Daniel. Yung salitang naparitong nasa laman. Bakit siya naparitong nasa laman? Saan ba siya galing? Eto ngayon mga kapatid, magbukas lang kayo ng isip, makikita nyo ang punto. Bakit sinasabi na ang anak ng Diyos naparitong nasa laman? Hindi naparitong may laman naparitong nasa laman. Basahin natin kapatid na Daniel. Ang 6:38 ni Juan. Sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Kaya pala naman naparito eh. Isinugo siya rito sa lupa, kaya naparito siya. Hindi naman siya nangahas lang na pumunta rito sa lupa na sa kanyang sarili. Sabi niya, bumaba akong mula sa langit. Ba't siya bumaba? Ba't siya naparito? Kasi sinugo siya. Kaya, bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban niya ang nagsugo. Ano ba kahulugan ng nagsugo? Galing siya sa langit, isinugo siya ng kanyang tatay, nung kanyang ama, na nanganak sa kanya. Bumaba akong mula sa langit. Hindi siya nag-umpisa rito sa lupa. Gaya ng sabi nyo na siya'y nag-umpisa lang umiral nang ipaglihi ni Maria sa salita ng anghel. Wala namang ganyan na siya'y nag-umpisa lang nung ipaglihi. Wala sa Biblia yan na nag-umpisa lang. Ang ipinaglilihi ni Maria yung katawan tao. Doon siya mananahan samantalang nangangaral siya sa mundo. Pero ang bumaba, hindi katawang tao na may laman, na naparitong may laman. Wala noon. Kasi nung naparito siya sa lupa, wala siyang daladalang laman. Wala siyang daladala kasi galing siya sa langit. Bumaba siya mula sa langit para partikular. Saan siya sa langit galing? Saan siya sa langit galing? Kasi nasa langit na malawak ang langit. Saan siya sa langit nang galing? 13 ng Juan. Pakinggan nyo mga kapatid, 3. Si Jesus, sa pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay, at siya'y nanggaling sa Diyos, at sa Diyos din paroroon. Nanggaling pala siya sa Diyos. Hindi siya galing sa tiyan ni Maria. Yung bumaba sa lupa na parito, nanggaling sa Diyos. Saan sa Diyos nanggaling si Kristo? Sa bibig ba ng Diyos siya nanggaling? Gaya nung sinasabi nila, balak pa lang daw na salita. Saan siya nanggaling sa Diyos? Para partikular, 1:18 ng Juan. Pakinggan nyo.
walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na Diyos na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Originalmente, yung anak, bugtong na Diyos, nasa sinapupunan ng Ama yon. The only begotten God, ang sabi sa isang salin ng English, at ang sabi sa salin ng Grego, monogenes theos. He was begotten of the Father. We must understand that the Father is a spirit, 4:24 of the book of John. And he who is begotten of the Spirit is a spirit, 3:6 of John. By biblical analysis, Christ came from the bosom of the Father and he was begotten of the Father. And that the Father expressly said, "Thou art my Son. This day have I begotten thee." Directly speaking, he came from the essence of the Father, from the bosom of the Father, from the being of the Father. He was begotten by the Father. It is supported by so many verses in the Bible. And when he was begotten, he is in the being of a spirit because the Father who begot him is a spirit. He who is begotten of the Spirit is a spirit. So he is a spirit. Now, from being a spirit, being in the form of God, from the very essence of the Father, because he came from the bosom of the Father, yun mismong being na yon, that very being, was sent by the Father on earth. That's why he is very, very much speaking of the truth when he said in the book of John 6:38, he said, "I came down from heaven, not to do mine own will, but the will of him that sent me." He came down from heaven. Hindi nyo ba ito binibigyan ng konsiderasyon? Yung salita ni Kristo na totoo? Na siya'y bumabang mula sa langit. Saan siya sa langit nang galing? He came from the bosom of the Father. So he is a spirit. That spirit came down from heaven. And when he reached the earth, entering the world or the earth, ano nangyari? What happened? In the book of Hebrews chapter 10 verse 5, Wherefore, when he cometh into the world, he saith, Sacrifice and offering thou wouldest not, but a body hast thou prepared me. there is a body on earth prepared by God, and that is the body that was conceived and born of Mary. The essence of the logic and the figures and the exactness of the word are well knitted together in the Bible. When he cometh into the world, because he did not originate in this world, on this earth, no. He came down from heaven. I came down from heaven not to do mine own will, but the will of him that sent me. Wherefore, when he cometh into the world, from the heavens, where he originated, when he cometh into the world, he said, Sacrifice and offerings thou wouldest not, but a body hast thou prepared for me. Bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ang nagsugo sa akin. Klaro na ang bumaba ay espiritu. Pagdating sa lupa, sabi ni Pablo, nang siya'y pumasok, pagpasok niya sa sanglibutan, sinasabi, yung salitang pagpasok sa sanlibutan, hindi siya galing sa sanlibutan. Pagpasok niya sa sanlibutan, sinasabi, hait at handog ay hindi mo ibig. Ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Pagpasok niya pala rito, dito sa lupa, mayroong nang nakahandang katawan, yun nga yung pinanganak ni Maria. Kaya maling sabihin na siya'y naparitong may laman. Mali.
Hindi siya naparitong may laman. No? Kasi, pag sinabi mong naparitong may laman, nag-umpisa siya sa langit, lalabas may laman na siya sa langit pa lang. Marunong ba kayo ng logic? Iba yung napariritong nasa laman. Ibig sabihin, nung pumunta siya sa lupa, nasa laman siya. Bakit siya nasa laman? Nung mangaral siya, kasi may nakahanda ng katawan dito sa lupa. Isang katawan ay sa akin na inihanda mo. Pagpasok niya sa sanlibutan, sabi ni Pablo. Ang liwanag ng lohika pati ng katotohanan Galing siya sa langit, wala siyang laman. Pero pagpasok niya sa libutan, may nakahanda ng katawan. Kaya nung pagpakilala siya sa libutan, sabi ni Juan, dapat ang ipahayag mo na paririto siyang nasa laman. Ibig sabihin, meron siyang ginamit na katawang laman para mangaral. Na paririto siyang nasa laman. Yun ang espiritong galing sa Diyos. Hindi siya napariritong laman o tao. At hindi rin siya napariritong gaya ng pinalitan, napariritong may laman. Pag sinabing napariritong may laman, mula sa pinanggalingan niya, may laman na siya. Imposible. Walang laman sa langit. Laman na Laman na flesh na with blood? Wala ron. Hindi nga makakapasok doon yung flesh and blood Flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. 15:50 of the book of 1 Corinthians. Kaya, tama yung sinasabi ng mga apostol, walang kontradiksyon, na paririto siyang nasa laman. Bakit? Kasi galing siya sa langit, kaya nga ginagamit yung salitang naparirito. Hindi siya rito nag-umpisa. Bumaba akong mula sa langit. Sabi niya. At ang sabi ng 13, siya'y nanggaling sa Diyos. Sa anong paraan siya nanggaling sa Diyos? Nag-umpisa siya kasi sa sinapupunan ng Aman Diyos. Ipinanganak siya bago pa nilalangan sa libutan na pag-aralan na natin. Ngayon, kasama siya ng Ama, nung dumating ang panahon na kailangan na siyang suguin ng Ama para tubusin ang kasalanan ng tao, ay kumuha siya ng katawan tao na inihanda ng Diyos dito sa lupa. Siya'y espiritong nanggaling sa langit, nanahan sa katawang tao na pariritong nasa laman, nangaral, pagkatapos mangaral, babalik uli sa langit, siya'y naging espiritong nagbibigay buhay. Kaya pagbalik niya rito, hindi siya Good afternoon sa iyo, kapatid na Felix Robles. Ano yung ibig mong ipunto sa comment mo, kaibigan? tao. Saan mo mababasa? Ang babalik ay tao. Tao babalik. Pagkatanda-tanda na nun, 2,000 taon na mula nung pumanik sa langit Galing siya sa Diyos din siya paparoon. Yun ang original na pinanggalingan niya mula sa sinapupunan ng Ama. Pagkatapos, kailangan suguin siya sa mga huling araw, kaya mula sa langit, bumaba siya. Sabi niya, bumaba ako mula sa langit. At sabi rin ni Juan yun. Sabi ng salita, ang tagalangit sumasa ibabaw ng lahat. Ang nanggaling sa langit, sabi ni Juan, na sumasa ibabaw ng lahat. Kaya sabi ni Juan, hindi man ako karapat dapat na magkalag ng panali ng kanyang pangyapak. Kasi napakadakila niya. Sabi ni Juan, ang nanggaling sa langit sumasa ibabaw ng lahat. 3:31 ni Juan. Ang nanggagaling sa itaas ay sumasa ibabaw ng lahat. Ang galing sa lupa ay tagalupa nga, at ang ukol sa lupa ang sinasalita niya. Ang nanggagaling sa langit ay sumasa ibabaw ng lahat. Kita mo? Tapos, tuloy mo sa 32, kapatid na Daniel. At kaniyang nakita at narinig ay siyang pinatototohanan niya, at walang taong tumatanggap ng kaniyang patotoo. Tuloy. Ang tumatanggap ng kaniyang patotoo ay naglagay dito ng kaniyang tatak na ang Diyos ay totoo.
Tuloy. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos, sapagkat hindi niya binigyang sukat ang Espiritu sa Kanya. Yon, maliwanag ang Panginoon Kristo nang galing sa itaas, ang sabi ni Juan. Ang nanggagaling sa itaas, sumasa ibabaw ng lahat. Galing nga talaga sa taas eh. Hindi galing sa tiyan ni Maria. Yung original, yung katawang tao galing sa tiyan ni Maria. Pero yung tumahan dun sa katawang tao, na galing sa tiyan ni Maria, galing sa taas yun. Yung nanggagaling sa itaas, sumasa ibabaw ng lahat. Ang galing sa lupa, tagalupa nga, kagaya ni Juan. No? At ang ukol sa lupa ang sinasalita niya. Ang nanggagaling sa langit, sumasa ibabaw ng lahat. Yung nanggaling sa langit, sumasa ibabaw ng lahat. Ukol sa langit ang sinasalita niya. Yung galing sa lupa, ukol sa lupa ang sinasalita niya. Sabi ni Juan, sino ba yung nanggaling sa itaas na ang sinasalita ay galing din sa langit? Ang Panginoon Kristo. Wala namang makakapagsalita sa lupa ng kung ano mang nangyayari sa langit, kundi yung isinugo ng Ama para magsalita ng mga bagay na maliwanag na maliwanag. Narinig ko sa Ama yung mga sinasabi ko. Narinig ko sa Ama. Di galing talaga siya doon. Maliwanag yun mga kababayan. Okay, so ayan po mga kaibigan, no? Maliwanag po yung ating po napakinggan na explanation ng ating kapatid na Eli na si Kristo po ay talagang meron siyang pinanggalingan at kung saan ay doon po sa Ama. Bahagi siya ng Ama. Katulad ni Eva, mga kababayan, ay bahagi siya sa katawan ni Adan. Nanggaling mismo sa katawan ni Adan. Dati iisa yon, si Adan, iisa lamang po siya dati, pero ang Panginoong Diyos po, kumuha ng tadyang ni Adan, tapos inihiwalay, naging babae. Ganon din po ang Panginoong Jesucristo, galing mismo siya doon sa Diyos, sa Ama. Kaya siya anak ng Ama, mga kaibigan. At ito, hindi po ito matanggap ng ibang mga sekta, mga kapatid at mga kababayan, dahil ang paniniwala nila, hindi pa daw umiiral ang Panginoong Jesucristo bago na itatag ang sanglibutan. Pero kung titignan po natin, mga kaibigan, dito po sa Biblia, maliwanag na meron na po talaga siyang umiiral na po talaga siya, kaibigan na Felix Robles. Kasi dito po sa verse 62 ng libro ng Juan, Kapitulo 6, sabi po rito, dito kami nagtatalo-talo kay the Revealer at saka si Midan, yung mga ministro ng Iglesia ni Cristo. Ito, tinanong ko sa kanila ito dahil sabi ni Kristo mismo, ito mismo sabi ni Kristo, ano nga kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una. Sa makatuwid, kung atin pong i-analyze itong talata, mga kababayan, meron na pong kalagayan ang ating Panginoong Jesucristo bago pa bumaba dito sa lupa. Ito yung hindi nila matanggap. At ito yung tanong ko sa kanila na hindi nila masagot ng diretso kung saan-saan po sila pumupunta para sagutin, mga kapatid. Pero maliwanag po dito sa nakalagay, ano nga sabi po rito? Kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una. Sa makatuwid, meron siyang kinaroroonan ng una. Kaya nung namatay siya at nabuhay na magmuli sa ikatlong araw, bumalik sa kanyang ama, pumunta doon sa bilangguan ng mga Swail upang mangaral ng ebanghelyo. Pagkatapos ng 3 days and 3 nights,
nabuhay siya, nabuhay pa dito sa lupa ng 40 days and 40 nights. Pagkatapos bumalik siya sa kanyang ama. Bumalik siya doon sa kinaroroonan niya ng una. So meron na po siyang kinaroroonan bago po siya pumunta dito sa lupa o bago po siya inutusan ng ama dito sa lupa. Kasi nung nilalang po ng Diyos ang sanglibutan, ayon po sa Proverbs chapter 8, dito po sa verse 30, umpisahan natin sa 30, sabi po dito, nasa sipingan niya ako. Si Kristo po nagsasalita dito ay yung karunungan. Alam naman po natin na yung karunungan ay si Kristo po yon. Nasa sipingan niya ako, na gaya ng matalinong manggagawa. At ako, sabi niya, ang kanyang ligaya sa araw-araw na nagagalak na lagi sa harap niya. So habang itinatatag ng Diyos ang buong daigdig, ang langit at ang lupa na ating nakikita, habang nilalatag niya, sabi ng karunungan na yun po ang ating Panginoon Jesucristo, nasa sipingan niya ako. Sa makatuwid, kasama na niya. Habang nilalalang ng Diyos ang sanglibutan, kasama niya ang Panginoon Jesucristo. At siya yung kanyang ligaya na nagagalak sa kanyang tinatahanang lupa, at ang aking kaaliwan ay sa mga anak ng mga tao. So, ang kaaliwan naman po, naaaliw naman po ang Panginoong Jesucristo sa mga anak ng mga tao. Dito, alam niyo mga kapatid, hindi po kayang tanggihan ng kahit na sinong magbabasa ng Biblia, hindi po nila kayang tanggihan na si Kristo bago pa nagkatawang tao, nag-e-exist na siya. At kung saan siya mismo galing sa langit. Maliwanag naman po yung ating nabasa o napakinggan sa paliwanag, video ng kapatid Nelly na si Kristo po ay galing mismo doon sa kanyang ama. Galing pa nga doon sa sinapupunan ng ama, mga kaibigan. No? So, dito mga kaibigan at mga kababayan, makikita mo talaga kung ikaw ay open ka lang sa iyong puso at hindi mo pinipilipit yung mga talata, makikita mo meron talagang galing sa langit na bumaba. Meron talagang galing sa langit na bumaba, na yun po ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi po kaisipan lamang, kasi si Kristo po mismo nagsabi dito po sa 38, sapagkat bumaba akong mula sa langit. Yung salitang bumaba akong mula sa langit, ibig sabihin, meron talagang nag-exist na bumaba. Siya yung bumaba talaga. Inutusan ng Ama, bumaba siya. Meron talagang bumaba mula sa langit. Na yun po yung Panginoong Jesucristo. Bumaba siya. Kasi sabi dito, sapagkat bumaba akong mula sa langit. Hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban. Sa makatuwid, meron siyang sariling kalooban. Hiwalay sa kalooban ng Ama. Mga kaibigan. Kaya yung mga nagsasabi na yung Ama, siya rin yung anak, at yung anak, siya rin yung Ama, ay hindi po. Ayon sa talata na ating nabanggit o binabasa sa 1:38, maliwanag, hindi po iisa 'yon. Hindi po ang Ama siya rin yung anak siya rin yung Ama, hindi. Kasi ang sabi po dito sa talata, sapagkat bumaba ako mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban. Sa makatuwid, meron siyang
sariling kalooban doon sa kalooban ng kanyang ama. Pero sa kanyang pagparito dito sa lupa, mga kaibigan at mga kababayan, ang ginawa ng Panginoong Jesucristo, hindi yung kanyang sariling kalooban, kundi ang kalooban yaong nagsugo sa kanya. Yun ang kanyang gagawin. Yung kalooban ng nagsugo sa kanya, hindi yung kanyang sariling kalooban. Dito nagpapakita, mga kaibigan, na hindi po iisa na persona, kundi magkaiba po sila. No? Bagamat naniniwala tayo na iisa lamang po ang Diyos, pero iba si Kristo, iba yung Ama. Okay. At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, sabi dito sa 39. Ano yung kalooban ng nagsugo sa kanya? Na sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kung iwala ang anuman, kundi ibabangon sa huling araw. Kita mo? Dito sa 39, may nagbigay kay Kristo na tupa o iglesia. May nagbigay sa kanya. Sa iglesia na pinamumunuan ni Kristo, may nagbigay. Sa makatuwid, hindi po siya yung Ama, dahil yung Ama, siya yung nagbigay sa kanya. Basahin natin, mga kaibigan. Dito po sa 1:27 na ganito po yung sinasabi. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig. Si Kristo nagsasalita dito. At sila'y aking nakikilala. At sila'y nagsisisunod sa akin. Yung mga tupa, nagsisisunod daw sila kay Kristo. Sa 28, at sila'y ibinibigyan ko ng walang hanggang buhay. Yun po kasi ang kalooban ng Ama eh. Yun ang dahilan kung bakit niya inutusan ng Panginoong Jesucristo, sinugo, para bigyan niya yung mga tupa ng walang hanggang buhay. At kailan may, sabi dito, hindi sila malilipol. Bakit? At hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ano dahilan? Bakit hindi kaya? Ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin, yung Ama po palang nagbigay sa kanya, ay lalong dakila kaysa lahat at hindi sila maaagaw ni numan sa kamay ng aking Ama. Okay. So, dalawa sila, no? Dalawa sila. Kaya sabi dito sa 30, ako at ang Ama ay iisa. Dahil si Kristo nakahawak sa iglesia at ang Ama nakahawak din sa iglesia, sila'y nagkakaisa. Kaya kahit sino man ay hindi nila kayang aagawin yung tupa. Sa makatuwid, hindi po matatalikod, hindi po mabubuwal. Gaya ng sinasabi ng mga ilan, mga kapatid, na yung iglesia daw ay natalikod. Good afternoon sa iyo, kapatid na Michael Babia. Sabi ng iba, natalikod daw ang iglesia at naibangon muli noong 1914. Mga kapatid at mga kababayan, ako paniniwala ko hindi natalikod ang iglesia. Bakit? Kung natalikod ang iglesia, hindi na tama itong sinabi ng Panginoong Jesucristo na sabi po dito, ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa sa lahat at hindi sila maaagaw ni numan sa kamay ng Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Dalawa na sila nakahawak Dalawa na sila nakabantay. Kasama pa rin, pangatlo, yung Espiritu Santo. Mga kababayan. Paano pa matatalikod niyan? Kaya nga sabi ni Kristo dito po sa Mateo 16:18, mga kaibigan, maliwanag. Hindi po ako naniniwala na natalikod po ang iglesia. Dahil sabi ni mismo ni Kristo, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Yan.
Okay. At ang mga pintuan ng Hades, yung pintuan ng Hades yan, mga kaibigan, ang ibig sabihin yan, miski yung aral na mali, no? Yung aral na mali o daan ng mali, hindi kayang magsipanaig laban sa kanya. Saan? Doon sa iglesia na itinatag ng Panginoong Jesucristo. Hindi po mapapanaigan ng grupo ng mga masasamang mangangaral o masasamang alagad ni Satanas yung iglesia na itinatag ni Kristo, mga kaibigan at mga kababayan. Kasi matibay, nakatayo sa bato, sa pundasyon ng bato, no? Good afternoon to all, sabi ni kapatid na Lowa. Hindi natalikod ang iglesia, kundi may tumalikod. Yan ang mas tamang termino, no? Hindi natalikod ang iglesia, mga kaibigan, kundi may mga tumalikod. Bakit sila tumalikod? Ito po kasi ang hula ni Apostol Pablo o sinabi ni Apostol Pablo doon po sa iglesia na kanyang pinamumunuan dati. Dito sa Acts 20:28, ganito ang sabi ni Apostol Pablo. Noong iniwan na niya ang iglesia, mga kaibigan, sabi niya dito, ingatan ninyo ang iyong sarili at ang buong kawan, sabi niya doon sa mga pinagkakatiwalaan ni Pablo. Nasa kanila, yung iglesia, ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. No? 29. Aking talastas na pag-alis ko, sabi ni Pablo, ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan. May hula po pala pag-alis ng mga apostol at si Apostol Pablo. Pag-alis ko, sabi niya, kasi mamamatay na si Apostol Pablo dyan Aalis siya dyan, pero hindi na siya makakabalik dahil mamamatay na po si Apostol Pablo. Binigyan niya ng, ewan ko kung tama yung termino na babala. No? Binigyan niya ng babala sa iglesia na aking talastas, sabi ni Pablo, pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan. Sa makatuwid, noong meron pa si Pablo, hindi makapasok yung ganid na lobo. Pero nung umalis na si Pablo, ayun na, papasok na yung ganid na lobo at hindi po magpapatawad sa kawan at magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo. Ito na yung mga magtatalikod. Ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masasama upang magdadala ng mga alagad sa kanilang hulian. So may mga mahahatak. Yung lobo na papasok, meron po siyang mahahatak doon sa loob. Meron siyang makukuha. May tatalikod, mga kapatid, mga kababayan, na doon sa iglesia may tatalikod doon. Pero hindi matalikod yung iglesia, mga kapatid. Dahil matibay po yun. Bagamat may mga mahihina at matatalikod sila, sa grupo o sa bayan ng Diyos o iglesia ng Diyos, aalis sila. Aalis sila dahil may magliligaw sa kanila. Kaya nga kayo'y mga puyat, sabi ni Pablo. Ito yung paalala niya, no, mga kapatid. At hanggang ngayon, ito ay para sa iglesia ito. Itong mga talatang ito, payo ng Biblia sa mga mananampalataya
Kaya nga kayo'y mangagpuyat na alalahaning sa loob ng 3 taon, sabi ni Pablo, ay hindi ako naglikat sa gabi at araw ng paalaala sa bawat isa na may pagluha, at ngayon ipinagtatagubilin ko kayo sa Diyos at sa salita ng kanyang biyaya na makapagpapatibay at makapagbibigay sa inyo ng mana sa kasamahan ng lahat ng mga pinapaging banal. Labis po ang pag-aalala ni Apostol Pablo sa iglesia, mga kaibigan, mga kababayan. Sa mga mananampalataya ngayon, naiwan itong mga salitang ito, itong mga sulat na ito para sa atin, para maging matatag din tayo dahil mayroon pong tatalikod talaga, no? Pero yung iglesia, hindi natigil yon. Hindi katulad yung mga sinasabi ng iba na nung wala na daw ang mga apostol, natalikod na daw, natigil. Ibig sabihin, nahinto, nabuwal. Saka na lang daw na nag-umpisa ulit noong 1914. Hindi po. Meron talagang tumalikod dun sa iglesia. Pero hindi lahat, hindi po nasira.